You're beautiful. Sabi ko nga po, always, no, bawal ang judgmental. We're doing this lagi para sa ating katawan. Para, lalo na tong legs up in the wall. Maraming mga nagsasabi na, ano pa rin siya, parang hindi na kailangan ipakita. But I would like to share to you. Kasi nga po, ito ay napakagandang exercise for all of us. At, makikita natin yung ating mga effects sa ating katawan. Okay? So, hindi kailangan ng unan. Kailangan lamang po ay humiga kayo and then you put your legs up. Pwedeng ilapit. Pwedeng ilapit pa yung katawan. Lapit pa unti-unti sa wall. Okay? Katawan. Okay. Ayan. So, ano ang mga benefit? Decreases blood pressure. Pwedeng flex lang muna. Flex. Point and flex. Point and flex. Point and flex. Point and flex. Lalo na po pag pagod na pagod ang inyong katawan. This one is very good for your feet para maalis ang mga varicose veins sa ating mga legs. Okay, pwedeng i-spread apart. Spread apart. Spread apart. And together. And spread apart. Together. And spread apart. Together. And spread apart. Closer to your body. And up. And closer to your body. And up. And closer to your body. And up. And closer to your body. Okay? Isa-isa, pwede lang muna. Okay? Isa-isa siya. Love your body. Always stay healthy. You're beautiful. You're beautiful. Beautiful. Yahoo! Kabila. Pose again. And another one. Pose again. Okay, stretch again. Stretch again. Flex. Point. Flex. Point. Flex. Point. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And that's all, guys. Keep on smiling and forever young. Pati pagbangon po ay dahan-dahan po. Dahan-dahan. Huwag kayong dumiretso ng tayo para hindi mabigla ang inyong body. So, dahan-dahan po ang pagtayo. And, hello! Ayun. So, yun po ang ating leg up on the wall exercise. And good for all of us. Makakatulog po kayong mabuti.
makaka-relax kayo, bababa ang inyong blood pressure. Good also for swelling. Kapag namamaga yung ating mga paa, namamanas, lagi tayong nakatayo. Maganda po, katatapos lang ng leg up on the wall exercise. Maganda po siya na gawin kung kayo po ay pagod na pagod sa trabaho nyo. Sa mga ang trabaho ay laging nakatayo, like for example, security guard, sales lady, yung mga laging mga nakatayo sa kalsada, traffic enforcer, okay, yung mga nagtitinda ng cashier at may mga pwesto po na lagi pong nakatayo. This one exercise is very good exercise for you, na madidevelop po yung ating katawan, mawawala yung pamamaga, swelling sa ating mga katawan, and pag tinataas po lagi natin yung ating mga paa, good for our sleeping condition. Pag tayo ay hindi makatulog, pag lagi po natin ginagawa yon before we sleep, that's one way na na-exercise po yung ating katawan and will give you a beautiful sleep. Okay, so maging sa pagganon po, sa pag-upo natin, always with correct posture. At yan po ang lagi nating ine-explain dito sa ating channel, Eds, Dance, and Food. At maging sa channel natin sa kabila, yung Gina B. Yongke channel. Stop body shaming. Ano po yung body shaming? Tayo po ay masyadong judgmental sa mga katawan ng ibang tao. So, we have to be always with open mind. Walang husga, walang judgment, sapagkat ang lahat ay may angking kagandahan. Beauty. Beauty is in the eye of the beholder. So, what is beauty? Kung sa tingin mo ay beautiful siya, sa tingin niya ay hindi beautiful, it can be different from one person to another. So, yung body shaming, yung ating hinihusgahan kapag hindi natin gusto, halimbawa, maliit, naliliitan tayo, or masyadong malaki, ang laki naman yan, ay, ang liit naman yan, ay, ang taba naman niya, ay, ang payat naman niya. Ito po ay isang tinatawag na body shaming. Tanggalin po natin yung tinatawag na body shaming, mga kapatid. Open our minds. In the 21st century, hindi na po siya katanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap ang magkaroon ng attitude na body shaming o pamamahiya. Katulad din po yan kapag tinuturuan tayo, di ba? May mga English teachers tinuturuan natin ng tamang pronunciation, ng tamang pagbigkas ng mga word. Like for example, yung OCCUR, ang sabi nila ay occur. So, kinokorek ko po yan, occur. It's pronounced occur. At sasabihin, ay di ikaw na magaling. So, that is smart shaming. Hindi rin po maganda yon na tayo ay namamahiya kung iyon naman po ang tama. Just like ceremony, it is pronounced ceremony. It's not ceremony. It's ceremony. Flag ceremony. Okay? Flag ceremony, meron tayong flag ceremony sa Monday. Pag sinabing ceremony, di ba? Parang we correct it with the correct pronunciation. Imbis na i-accept ay sasabihin ikaw na ang magaling. So, ganun din po sa ating body shaming. Ang lahat ay binigyan ng magandang katawan. We have to accept. We have no judgment, and it is all for our good health. Okay, kung gusto niyo po ng ganito pang mga topic, more of topic sa ating katawan na maayos at maganda, just subscribe to our channels. Dalawa po yan. One is Gina Yongke channel, and Jewels of Gina po yon, and Eds, Dance, and Food.